Noong nakaraang May 8, 2025 ay nahalal ang bago nating Santo Papa, si Papa Leon Ika-14. At yung kamatayan ni Pope Francis at ang paghalal kay Papa Leon ay muling nagtuon ng pansin ng buong mundo sa Obispo ng Roma. Sa Obispo ng Roma na siya tinuturing nating Santo Papa. Paano nga ba naging Papa ng buong simbahang Katolika ang Obispo ng Roma? Well, ang pagbasa natin sa araw na ito ang sasagot sa tanong na iyan. Sa mabuting balita, nagpatotoo si San Pedro na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. So tinanong ng Panginoon, sino ako para sa inyo? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. E bilang tugon ng Panginoon sa patutuong ito, binigay niya kay Simon na anak ni Jona ang pangalan na Pedro. O sa wika mismo ng Panginoon, ang pangalan Cephas. Ang pangalan ito ay nangangahulugang bato. Okay? Bato. Parang si alam nyo na yung pulis. Okay? Parang si bato. Ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng Pedro ito, sa ibabaw ng batong ito, ay itinatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa Kanya ang kapangyarihan ng impyerno. Hindi makapananaig sa Kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ngayon, naparito ang ating Panginoong Jesus upang ipunin ang mga tao sa Kanyang sarili para maibahagi sa atin ang buhay ng Diyos. Ang pagtitipong ito sa Kanya ay ang iglesia o ang simbahan. Ang simbahan na sa mundo ay ang binhi at ang simula ng kaharian ng Diyos. At tatandaan niyo, isa lang ang simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Isa lang. Sa dinami-dami ng mga pangkat na nagsasabi sila ay mga simbahan o iglesia ni Kristo, actually isa lang talaga ang tinatag ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng Pedro ito ay itinatayo ko ang aking simbahan. Singular, hindi plural. Hindi niya sinabi, itinatayo ko ang aking mga simbahan. Hindi. Ang sinabi niya, itinatayo ko ang aking simbahan. Isa lang ang simbahan na tinatag ng ating Panginoon. At ang pangangalaga ng simbahan ito ay ipinagkatiwala ni Jesus kay San Pedro. Okay? Si San Pedro, sa kanya ibinigay ng Panginoon ang mga susi ng kaharian ng langit. Kaya ang anumang
ipagbawal niya sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang anumang ipahintulot niya sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Kaya importante yun na kay Pedro pinagkaloob ang susi ng kaharian ng langit. Kaya nakikita nyo, ang mga larawan natin kay San Pedro, lagi siya mayroong dalawang susi. Isang susing ginto at isang susing pilak. Ang susing ginto ay kapangyarihan ang susing pilak ay kapangyarihan sa lupa. At ang susing ginto ay kapangyarihan sa langit. Hindi siya ang may-ari, si Pedro, hindi siya ang may-ari ng simbahan. Okay? Ang may-ari ng simbahan ay si Jesus. Pero, malaking bagay yung sa Kanya ibinigay ang susi ng bahay. Kasi, ang may hawak ng susi ng bahay, makapangyarihan. Dahil kung ayaw niyang papasukin ka sa bahay, ilalak niya ang pinto. Kung gusto niyang papasukin ka sa bahay, bubuksan niya ang pinto. Ganun kasimple lang yun. Sabi ba, ako, ang parish priest ng simbahan ito, kung tutusin ako ang boss dito. Pero, wala akong hawak na susi. Actually, kasi tama akong hawak na susi. Sa dami ng pinto ng simbahan ito, nalilito ako. Kaya yung susi, ibibigay ko sa staff. Yung pinagkakatiwalaan ko ng boss. Kaya ang problema, pag dumadag ng gabi at nakakandalo ng buong simbahan, hindi ako makapasok. So gagawin ko, tatawag ako na yung staff. Pakibuksan nga lang tutulog siya. Na makapasok, sa labas ang makakatulog. Yan. Nakuha niyo yung sabihin? So kahit sabihin mong maliit na bagay ang susi, pero sa pagkauli, malaking kapangyarihan kung may hawak ng susi. Kasi kahit kung may ari, kung wala sa susi, hindi siya makakapasok ng bahay. Okay? So yun ang kahulugan ng susi. Malaking kapangyarihan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ganyan katindi ang kapangyarihan ni San Pedro. Ganyan katindi ang kapangyarihan ni San Pedro. Si Jesus ang humirang kay San Pedro bilang pinuno ng mga apostoles. Kay Pedro niya ipinagkatiwala ang pangangalaga sa kanyang kawan. Bago umakyat si Jesus sa langit, iniutos niya sa kanyang mga apostoles na ipahayag ang mabuting balita sa buong daigdig. Sa katunayan na, doon sa version ni San Lucas, sinabi talaga ng Panginoon sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, ay ipangangaral ang kapatawaran ng mga kasalanan mula Jerusalem hanggang sa dulo ng buong daigdig. Mula Jerusalem hanggang sa dulo
ng buong daigdig. Kaya, noong pumanakot sa kanila ang Espiritu Santo, ay nagsimula ng mangaral ang mga apostoles. So, dala ang mabuting balita, naglakbay ang mga alagad ni Jesus. Saan sila lahat nagmula? Nagsimula sila sa Jerusalem. At mula Jerusalem, palabas ng Jerusalem, ay pinangaral nila ang mabuting balita. Diba? Nasa sentro ngayon ng atensyon natin ng Middle East. Diba? Ang ating silangan. Israel ay pinalilibutan ng mga bansa Arabo. Kaya naisip natin ang mga Arabo mga bansang Muslim. Pero actually, ang totoo niyan, ang mga bansang Arabo na nakapaligid sa Israel, yun ang mga pinaka matatandang mga pamayanang Kristiyano. Ang mga taga-Ehipto, Coptics, okay? Ang mga taga-Jordan, ang mga taga-Iran, sa maniwala kayo sa hindi, ang mga taga-Iraq, kasi ang Iran ay ang Persia at ang Iraq ay ang Babylonia. Ito yung mga unang mga pamayan ng Kristiyano. Yung mga pinakamatatandang pamayan ng Kristiyano. Lumitaw na lamang talaga ang Islam after 600 years. So 600 years, Kristiyano ang mga lugar na ito. Ngayon, nung lumitaw ang Islam, naging Muslim ang mga lugar na ito. Kasi simula, ang mga ito ay ang pinakamatatandang mga pamayanang Kristiyano. Okay? At alam niyo, hanggang ngayon, may mga Kristiyano sa Iran. May mga Kristiyano sa Iraq. May mga Kristiyano sa Jordan, sa Egypt. May mga Kristiyano diyan. Okay? So, iisip niyo mga Muslim to, hindi mga Kristiyano yan. May mga Kristiyano sa Lebanon. Ayun, biro ba ng Kristiyano sa Lebanon? Okay? May mga Kristiyano diyan. At marunod ang pananampalatayang Kristiyano sa maniwala kayo sa hindi, ang mabuting balita na kami hanggang India. Okay? Nandun pa nga yung libingan ng apostol na nagdala ng pananampalataya roon sa Santo Tomas. So mula Jerusalem, nagkanya-kanyang lakad ang mga apostoles at sa kanilang paglalakbay, pinangaral nila ang mabuting balita at sa ngayon, nagsimula silang magtatag ng iba't ibang mga pamatay, mga pamayanang Kristiyano. Sa pamagitan ng kanilang pangangaral, inanyayahan nila ang mga tao na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. At sa ganitong paraan, kumalat, lumawi ang kaharian ng Diyos. Ang pananakop ng kaharian ng Diyos ay hindi sapilitan. Dan ito'y ginawa naman sa pamagitan pangangaral ng mabuting balita. Kahit sa Pilipinas, yung mga ninuno natin, hindi sila puwersa
na maging Kristiyano. Sana'y the cross and the sword ay utang na loob. Okay? Walang pinatay ang mga Kastila sa mga ninuno natin. Kung ayaw nilang maging Kristiyano, edi wag. Walang pinatay dahil doon. Cross and sword sasabi mo dyan. Okay? Hindi tulad ng Islam, ang Islam iba. Kung hindi ka maging Muslim, papatayin ka namin. Nakakaiba nun. Nakuha ninyo? Kaya nga ang mga Arabo ay naging Muslim. Dahil mismo nakasulat sa Quran ni Muhammad, pag hindi maging Muslim, patayin ninyo. Ano yun ba yung mga Muslim? Kung nakasulat sa Quran yan, sulat talaga yan. Pero kailanman, wala sa mabuting balita, hindi sinabi ni Jesus, kung ayaw mananampalataya, patayin ninyo. Wala. Ang sinabi niya, ang sumampalataya ay maliligtas. Wala kailanman na pinilit ang mga apostoles na maniwala sa mabuting balita na kanilang hatid. Ito'y kusang loob na tinanggap ng mga tao. Katulad ng kanyang mga kasamang mga alagad, nangaral din si San Pedro at nagtatag ng mga pamayanang Kristiyano. Mula Jerusalem, naglakbay siya patungong Antioquia at mula sa Antioquia, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang mga lugar. Patuloy niyang pinalaganap ang kaharian ng Diyos hanggang sa narating niya ang Roma, na kung saan na noong panahon iyon ay tinuturing na sentro ng pinakamalawak na kaharian o imperyo. At ito ay ang imperyo ng Roma. Alam niyo ba ang empire ng Roma? Kumalat yan. Ang Israel, sinakop niya ng Roma. Noong panahon ng Panginoon, sila'y sinasakop ng Roma. Nakarating hanggang Africa sa maniwala na sente. Napakalawak ng naging saklaw ng imperyo ng Roma. Kaya nga, noong nadala ni San Pedro sa Roma ang pananampalatayang Kristiyano, nagkaroon ng katuparan yung sinabi ni Jesus na sa kanyang pangalan ang kapatawaran ng mga kasalanan ay ipangangaral mula Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig. Si San Pedro, nung siya ay nandun sa Antioquia, siya naging obispo ng Antioquia. Sa Antioquia, ang mga tagasunod ni Kristo ay unang tinawag ng mga Kristiyano. It was in Antioch when the disciples of the Lord were first called Christians. At iniwan ni Pedro ang Antioquia, nag-iwan ng ibang obispo doon, naglakbayan ng Roma, at doon sa Roma, doon naging obispo si San Pedro. At doon din sa Roma, pinako siya sa krus bilang patotoo
niya kay Jesus. Kaya, namatay si San Pedro bilang obispo ng Roma. Dahil si Pedro ang pinuno ng mga apostoles at dahil siya ay namatay bilang obispo ng Roma, ang sinumang pumalit sa kanya bilang obispo ng Roma ay matik siya ang pinuno ng buong simbahan. Siya ang Santo Papa ng buong simbahan sa buong daigdig. Pag sinabing simbahan sa buong daigdig, yun ay ang simbahang Katolika. Kasi ibig sabihin ng Katolika ay buong daigdig. Lahat ng tao sa lahat ng sulong ng daigdig, sa lahat ng panahon, yun ang ibig sabihin ng salitang Katolika. At alam mo ba na hindi naputol ang linya ng mga obispo ng Roma. Mula kay San Pedro hanggang sa ating panahon, ang obispo ngayon ng Roma ay yung Amerikano na si Robert Prevost, na ngayon ay tinatawag natin Pope Leo XIV. Walang anumang pangkat Kristiyano ang mapagpapakita ng hindi napuputol na listahan ng mga pinuno. Ang pinakadulo ay ang mga apostoles. Ang simbahang Katolika lamang ang nakapagpapakita ng gayon. Kaya nga, pilit na sirain, pilit na pabagsakin ng iba't ibang mga emperador at hari ang simbahan ito. Ilang ulit na tinatangkaan ng emperador ng Roma sa pamamagitan ng malawakang pag-uusig na patayin ang simbahan ito. Si Pedro at si Pablo, dalawang ito, ay napasama sa unang pag-uusig noong panahon ni Emperador Nero. Okay? Namatay sila. Ang mga unang mga papa ng simbahan, lahat sila ay namatay bilang mga martir. Kaya patayin mo ang papa, may papalit sa kanya. Sila Napoleon Bonaparte, tinangka niya patayin ang simbahan, binihag niya ang papa. Ngayon, nasa Napoleon Bonaparte, patay na. Nasaan ang imperyo ng Pransya? Wala na. May presidente nga tayo sabi, ay, sa loob ng ilang taon, wala na kayo, simbahang Katolika, wala na kayo, dahil hindi na kayo makabuluhan sa mundo ito. O nasa na siya ngayon? Nasa king. Simbahan, ito, kayo pa rin. Yun ang ibig sabihin nyo, hindi mananai sa simbahan ang kapangyarihan ng kamatayan.
hindi mananaig sa simbahan ang kapangyarihan ng impyerno. Hindi ko matanda kung sino yun, pero may isang kardinal na pinagsabihan ng isang mason. Sabi niya, itaga mo sa bato, ipalalaglag namin ang simbahan ninyo at mawawala kayo sa balat ng lupa. Ang sagot ng kardinal, alam niyo, kami mga pari at mga obispo, sa tindi ng aming mga kasalanan, kami mga pinuno ng simbahan, sa tindi ng aming mga kasalanan, dapat matagal na bumagsak ang simbahan. Pero tingnan niyo, sa kabila ng karupukan naming mga pari at obispo, nakatayo pa rin ang simbahan. Kung hindi kaya ipabagsak ng kasalanan ng mga pinuno ng simbahan, ang simbahan ito, kayo pa kaya natilabas. At ano lang kami? Nagkaroon pa nga tayo ng makasalanan. Hindi naman. Pero bumagsak ba ang simbahan? Hindi. Saan ang galing ang katatagan ng simbahan? Sagot? Kay Jesus. Ang pinaka-pruweba ng simbahang Katolika ay galing sa Diyos, ay ang katotohanan na sa kabila ng maraming makaaway na panlabas ng simbahan at sa kabila ng maraming kasalanan ng kanyang mismo mga obispo, papa at pare, patuloy pa rin nakatayo ang simbahang Katolika. At hanggang sa katapusan ng daigdig, patuloy natatayo ang simbahan Katolika. Yan sabi, Roma Eterna. Eternal Rome. Kaya mga minamahal kapatid, sa panahon ito, minamaliit ng maraming mga tao ang simbahan. Hindi ko kailangan ng simbahan para ako'y maligtas. Hindi totoo yun. Alam bakit? Pag walang simbahan, saan ka kukuha ng mga sakramento? Kung walang sakramento, paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos? Ganun kasimple. Kaya mo bang pabanalin ang iyong sarili? Ang sagot, hindi. Sino magpapabanal sa iyo? Ang Espiritu Santo. Paano mo matatanggap ang Espiritu Santo? Sa pamamagitan ng mga sakramento. Saan mo makukuha ang sakramento? Sa loob ng simbahang Katolika. Kaya kung gusto mong maligtas, manatili ka sa loob ng simbahang Katolika. Dahil nandito ang mga sakramento na instrumento ng Panginoon para magbigay sa atin ang pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Walang simbahan, walang sakramento. Kung walang sakramento, walang biyaya ng
Lahat ay pinadadaloy ng Ama sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At si Kristo ang ulo ng simbahan, at ang simbahan ay katawang mistiko ni Kristo. Hiwalay sa akin, wala kayo magagawa. Paano tayo makakapanatiling kaisa ni Kristo? Ang sagot, sa pamamagitan ng simbahan. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo ng simbahan. Ave Maria Purísima, Sin pecado concebida.